Hindi man noon madalas mapag-usapan, hindi maikakailang palamak sa ating lipunan ang paggamit ng bawal na gamot at nagkakaroon lang ito ng mukha kapag ang mga sangkot may mga pangalan. Based doon sa mga na-interview natin, sometimes it adds confidence on those celebrities. Minsan, depressed sila at gusto nilang, wala silang makausap. Ang kinakausap nila yung smoke ng methamphetamine na hydrochloride. Kamakailan lang, muling naging laman ng balita ang dating beauty queen at artista na si Alma Concepcion matapos niyang tumestigo sa National Bureau of Investigation o NBI tungkol sa nasaksihan niya sa isang concert sa Pasay. Naka-shades, naka-mask, nag-grind yung teeth, nag-roll ng eyes. Hindi yun yung itsura ng lasing. Halos magdadalawang dekada na ang nakararaan nung si Alma naging sentro rin ng balita na tila pareho ng tema, droga. Nakoronahan bilang 1994 Binibining Pilipinas International si Alma Concepcion. Panauhin dapat noon sa isang beauty pageant sa Guam si Alma. Pero paglapag niya sa Agana International Airport, nakuhanan siya ng 0.08 grams ng shabu. Pwede bang i-share mo sa amin anong nangyari prior to 1998? I had money, fame, and independence. Kasi nga, lumaki ako ng very strict ang parents ko kasi I was epileptic. I wanted to be bold and aggressive and try anything to test if I'm really gonna die. I was 19 or 20 years old na. It started with curiosity, mga party-party, ganyan. Tikim ng mga tablets, ganyan. At 21 years old, nangyari yung sa Guam. I was detained for 23 days. Hindi ko alam kung gaano kalaking news yun dito sa Philippines kasi naka-news blackout ako eh. Ang kaso ni Alma, tinutukan ko. 2 beses ako nagpunta ng Guam para alamin ang balita. Ito ang detention center kung saan nakapiit si Alma Concepcion mula pa noong July 28. Ayon sa mga namamahala rito, maayos naman daw ang kanyang kalagayan. Pero I understand at that time you were not ready, di ba? To tell what happened. Anong nangyari? 2 weeks prior to the Guam incident was my birthday. I was hanging out with party goers and yung mga bata ng mga kasing edad ko na very reckless. Niligpit ko yung mga tira-tira nila. Yung sa pelikula, yung magta-thumb mark, tapos magmamugshot. On the 3rd day, doon na ako na may acceptance na. Naka-5 drug test sila sa akin. Bugbog na ako, panay pa sa ako dito. I have my result of the case. Negative yung drug test ko. Sumiiyak lang ako. Sabi niya, I will let you go. Hinhandpick talaga ako ni God. Umalis ka dyan. Then pag uwi ko galing Guam, di ko kaya magpumunta sa nightlife. Na-trauma talaga. Doon ko rin nakita yung talaga yung mga tunay na friends ko. Ang hirap dahil ang tagal ng stigma, Jessica. Grabe. Hanggang ngayon, parang na-encounter ko pa rin yung word na addict. Na parang, sabi ko, di ba magkaiba naman yung addict sa sumubok? Masakit. It was hard. Kaya nga, parati ko in-explain sa anak ko na sa isang pagkakamali, para saan yung experience ko kung hindi ka matututo from that? Pero isa na rin siyang interior designer at higit sa lahat, proud single mother sa kanyang anak na si Kobe. Na-positivize mo yung bad experience because Yes. you actually helped in the anti-drugs campaign, no? Bago pa itong mga nangyayari ngayon. After nung Guam, may mga grupo kami sa industry na nagbibigay talaga ng mga anti-drug talks. So tinatawagan nila ako and hindi ako nagno-no hanggat vacant yung schedule ko. Kasi malalim din yung hugot ko. Parang in-embrace ko na lang. Tapos good news, 5 years ago, gumaling na rin ako sa epilepsy. Oo. Parang sobrang grabing blessings. So ano sinasabi mo sa kanila when you're asked to speak to your peers in the business about drug use? Kinikwento ko na yung sa akin kung gaano nakakasira talaga, na walang mabuting na idudulo, tapos nun nakakapangit,
at walang yumayaman sa drugs. Sinasabi ko na the idle mind talaga is the workplace of the devil. Nakakaisip lang naman sila mag-try ng drugs because they're not busy enough, they're not productive enough. Pero when you become addicted to improvement, then ang dami mong magagawa.